Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinig. Kung nasaan man kayo ngayong araw na to. At kasama ko uli si Mahal Reyna ngayon. Napakaganda na ng araw ngayon, ano, kumpara nung nakarang vlog natin. Ako, makulimlim, pero ngayon lumabas na. Match na match sa ulo natin makintab. Yun. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ang pambihira. Lakas ang tawa, no? Masaya, no? Kasi siyempre naman, tingnan nyo, sikat si araw, si haring araw. Kasi nakarang vlog natin madilim, nakakawalang gana, nakakatamlay, no? Ang bihira. Parang ano, parang alam mo yung pag pangit ang panahon, parang pangit din yung labas ng mukha mo, no? Pati pagsasalita, no? Yan. Tapos ito mga kainags, ano, ito, huwag kayong bibili nito. Huwag kayong bibili nito, hindi maganda to. Maniwala kayo sa akin. Yan. Kasi ano yan yung ginamit natin sa sa Cancun, Mexico. Bumili ako nito dito sa Winners. Ito, yung strap niyan hindi maganda. Yan, Speedo siya, balit yung presyo $13. So wag kayo bumili rito based on my experience. Yung dala kong ganito sa Cancun, Mexico, dalawa. Nung matapos bago kami bumalik ng Edmonton, tinapon ko sa basurahan mga kinesunod. Pero biro, totoo, tinapon ko sa basurahan kasi hindi ko nagustuhan yung quality. Yan, mas magandang bumili kayo niyan sa talaga sa Canadian Tire. Yan, yung mga ganito, yung mga ganito sa Canadian Tire kayo bumili. Although medyo mahal pero sulit naman. Tsaka yung quality maganda dun sa Canadian Tire. Siguro yung bili ko ng ganyan inuwi ko sa San Jose Occidental, Mindoro. Nasa nasa $27 yung ganito $27 sa Canadian Tire. Pero swabe mga kainis, so hindi pinapasok ng tubig. Ito kasi pinapasok ng tubig, kahit anong gawin ko, kahit anong higpit ang gawin ko, pinapasok pa rin ng tubig talaga. Lakas pala ng boses ko. Bihira. Naririnig ng mga doon sa kabila. Yun, tapos yun lang nga mga kainags, yung minsan gusto mong makatipid, kala mo nakatipid ka na, hindi pa pala. Yan, bilis magpatakbo nun ha. So kala mo nakatipid ka na, hindi pa pala mga kainags, kaya minsan pag bumili ka ng isang bagay na akala mo mura tapos nakita mo yung quality, na-discover mo yung quality na binili mo, tapos syempre hindi ka satisfy, bibili ka ng mas yung mas quality na mas mahal, kaya mas mapapamahal ka pa sa nagastos mo. Kaya ngayon pagka talagang di bali ng mahal basta yung quality importante mga kainis, quality talaga yung yung presyo, yung binibili talaga, quality. Di baling mahal, basta yung quality, very satisfy ka, walang problema mga kainags, okay na. Kaysa paulit-ulit, sayang yung panahon, sayang yung oras, sayang yung bayad mo, di ba? Katulad dun, dalawang goggles yun mga kainags, tinapon ko lang sa yung isa roon hindi pa nabubuksan. Hindi pa nabubuksan yung isa doon. Yung isa kasi, di ba, ginamit ko yun nung nagda-dive ako doon sa dagat. Tinapon ko na rin kasi magkapareho yun yung isang may goggles na gano'n, may nasa loob pa ng karton ng package niya, tinapon ko na rin. So yun syempre minsan hindi natin maiwasan, hindi rin tayo makatipid. Kasi syempre naman, sino ba naman magkakala na syempre branded yun mga kainis, Speedo yun Kahit na anong higpit ko, talagang lumulusot na na tubig. Hindi ako komportable, mayat maya yung ko Speedo na. Kaya mas maganda, advice ko lang, pag bibili kayo ng mga Speedo na ganun, goggles, basta ganun, doon na kayo sa Canadian Tire, sigurado. At saka yung kasi niya, yung tali niya rito, yung goma niya, yung plastic niya, hindi parang manipis na dalawa hindi katulad dun sa yung mga nabibili ko talaga sa Canadian Tire, isa lang pero makapal. Tsaka yung ganto niya, quality talaga. Kasi dito parang nung binuksan ko, nung sinubukan ko, sabi ko parang may something parang hindi ako kumbinsido So tama nga, pumapasok nga yung siguro yun yung mga reject ng gawa nung or mga japakes o mga imitation siguro, kaya ganun. Yan, kaya ngayon pag bibili na ako ng mga goggles na ganun sa Canadian Tire na di baling mahal, pero yung quality naman at saka maliligayahan ka pag suot-suot mo, yun ang presyo, yun talaga yung priceless doon, yung masaya ka. Pero pwede ko namang ibalik yun dyan
Kaya lang, di ko na, nga no, sana pala binalik ko na lang ano. Pero nabuwisit kasi ako, tinapon ko na lang. Nainis ako eh. Pero na-realize ko no, ngayon na lang no, pwede pala ibalik. Sayang din yun eh no. Anyway, wala na eh. Anyway, saan tayo? Gusto mo coffee ma? Ha? You want coffee? Gabi na. Ayoko na magkape ng gabi. Ayaw na magkape ng gabi? Ano, hindi pa, maaraw pa oh. Ikaw na. Oo. Ano na eh. Ano na? Hindi na ako makakatulog pag... Ha? Hindi ako makakatulog. Ba't di ka makakatulog? Huwag kang mag-alala. Mamaya. Ahali ka naman kita pagka matulog ka. Ay, tara. Wag ko raw masyadong itutok yung camera sa kanya. Nako-conscious daw si Mahal Reyna. Dito muna tayo sa ano mga kainis ano, sa JYSK. Yan. Dati ang basa ko diyan, JYSK. Yung pala ano, sabi nila JYSK yan, JYSK. Tama ba? Pwede kayo mag-comment mga kainis ano, JYSK. Yan. Pero para kasi ano eh, parang sanay akong basahin ano eh, yan oh. JYSK. Yan. Alright. So titingin lang tayo dito kasi sabi ni Mahal na rin na marami raw mga naka-sale dito. May gusto siyang tingnan. So tara, samahan natin. Bumili lang tayo ng ano, ng rug. Pang-cover natin sa sopa natin. Yan, doon sa sopa natin kasi yung mga aso lagi lagi nandoon sa sopa. Naka ano, yung sandala ng sopa natin mga kainags ano. Ang ginangat-ngat na naman ni Saya. Pinaglalaro ano naman, kaya kailangan namin ito para pantakip. Grabe no, mga aso natin talaga naman ano? Pero talaga syempre mga kainags no? Masarap magkaroon ng aso, pero kailangan mo talaga ng oras ano. Time, responsibilidad talaga. Sa amin okay naman, okay na, walang problema sa amin mga kainags ano. Hindi kami naman problema na meron kaming aso ngayon, masaya kami. Yung time tsaka yung responsibilidad nagagampanan naman namin para sa kanila, para sa mga aso natin. Yan, it's time na kasi syempre yung mga anak natin malalaki naman, kaya hindi kami nagsisisi na nagkaroon kami ng aso. Yan, kasi minsan yun ang kinakatakutan namin nung una pa lang yung si Sayon, yung una nating aso. Parang sabi ko sa sarili ko, kaya namin magkaroon ng aso dito sa Canada no. Syempre responsibilidad, oras para sa kanila, gastos. Isa pa yun mga kainis, gastos. Dapat talaga handa talaga. Kasi syempre marami rin tayong mga kakilala rito na una, gustong-gusto nila magkaroon ng aso. Tapos nung nagkaroon na sila ng aso, na-realize nila na hindi pala nila kayang gampanan yung responsibilidad nila sa aso. Especially yung gastos mga kainag. Syempre, bibigyan mo ng pampurga yan. Minsan ikukuha mo pa ng insurance, bibili mo ng pagkain, ng treats, diba? Tapos pagod ka na sa trabaho, minsan kailangan mo pang ipasyal yan. Syempre, ganun. Kaya yung iba na-realize nila hindi pala natin kaya magkaroon ng aso. So benta na lang natin or ibigay na lang natin sa iba. Yun, ganun. Kaya pagka gusto dun sa iba, syempre pag hindi nyo pa nararanasan yung hirap o yung pag nag-alaga ng aso, masarap talaga, masarap sabihin, gusto ko magkaroon ng aso. Pero pag nandyan na yung aso mo di ba si ate Pia, yung panganay na prinsesa no, gusto niya magkaroon ng aso mga kainags no? Pero tingnan mo ngayon, sino nag-aalaga? Dalawa kami ni Mahal na rin nag-aalaga. Yung bumili nandoon, tatrabaho, tapos pupunta lang pa, pakipasyal mo si Saya tsaka si Sayo na sige, walang problema. Yan, di ba? Tapos sinong bumibili ng pagkain? Di ba? Hindi naman siya, kami pa rin ni Mahal na Reyna. Yan. Pero okay lang sa amin yun mga kainis no, kasi sabi ko nga, yung mga aso natin para naming anak na namin. Sila na yung nagbibigay ng kaligayahan sa amin. Kasi nga yung mga anak natin malalaki na. At saka marami na kaming oras ni Mahal na Reyna. Especially ako, marami na akong oras para sa mga aso natin. Yan, kaya yan, make sure sigurado doon sa mga gustong mag-alaga ng aso, pag-isipan yung maigi doon sa mga first timer no? Mga first timer, dahil nako, mahirap mga kainags pagka hindi ka handa. Yan, tara, uwi na tayo. Ako, namimiss na kagad namin yung mga aso mga kainags ano? Parang mga anak na rin talaga namin, ang turing talaga namin eh. O tara, let's go. Hello Sayon, kumusta Sayon? Ano Saya? Ay,
Hello, Saya. Hello, baby girl. Naku. Yan, so nandito na tayo sa bahay, mga kainags, ano. Ang saya. Abot hanggang tenga na naman yung ngiti ko. Nakita natin yung dalawang aso. Ayan, oh. Sandali. Ang lako. Kapitbahay natin yung aso sa kapitbahay natin. Shh! Kami, sayo, no? Ito nga pala yung binili natin sa mga kainags, ano, doon sa pinuntahan natin noong nakaraan. Pichi. Oh, sarap nito. Grabe kasama nito. Yan. Tingnan mo, ubos na nga eh. Masarap to. Tikman natin. Sarap. Paborito ko talaga to. Grabe ah. Sarap. Kunin nga pala muna natin tong ano na to. Yan. Yung pinagputulan natin, mga kainags, ano, dito. Nilagay ko muna doon kasi nung nakaraan nagputol tayo, hindi kasya na rito kasi punong-puno na to. Ngayon na natin lagay. Sayon. No. Yan. Lagay lang natin dito. Ganyan, oh. Yan. Kala niya kasi mukhang aso eh, mukhang naawa eh. Yan, kunin lang muna natin ito lahat. Dali lang. Hindi ka awa yan. Bihira ka, oh. Basurahan yan. Huwag mo awayin. Si Saya, pinasok ko muna doon. Kasi papasyal ko si Sayon mauna. Ang bihira to, pati. Ikaw talaga pasok ka. Gusto ko sanang pagsabayin yung dalawang ipasyal. Kaya lang, mahirap. Baka mahati katawan ko. Ay, hira. Naku, mukhang hindi kasya, no? Kailangan pagputol-putulin. Anyway, iwanan muna natin ganyan. Papasyal ko muna yung aso. Ay, bukas na pala yung ano doon, yung fountain, mga kainags, oh. Ayan, eh, pagka gustong maglaro ng mga bata. Ayos, ano. Minsan pag sobrang init na ng panahon, punta tayo dyan. Ayan, oh. Ganda, ano, taas, no? Nako, tuwan-tuwa yung mga bata dyan pag naglaro. Ayan, oh. So tara, dito tayo. Minsan punta tayo dyan. Ayan. So wala na. Nilagay na natin, naisiksik natin yung mga sanga, mga dahon dito. Yan, 1 linggo kukunin ulit ito. Ba, style lang pag-ihaw ng talong ni Mahal na Reyna. Mukhang tortang talong tortang talong mano. Ito na naluto ni Mahal na Reyna, mga kainags, ano. Yan, no, para-paraan lang talaga, yan, no. Tapos magluluto yan ng longganisa. Yan. Sarap, cherries, oh. Naku po, Panginoon. Sarap, ginutom agad ako, mga kainis. Pinasyal ko lang yung mga aso, nagutom na agad ako nung naamoy ko yung niluluto ni Mahal na Reyna. Eh, how much pa kaya pagluto na yan, mga kainis? Sigurado bonjat na naman tayo. Ay, nako. Habang nagpapahinga kami sa loob ng bahay, ay napukaw yung atensyon namin dahil yung mga aso namin tahol lang tahol, mga kainis, sa bakuran. Yung pala, merong 2 taong naglalakad sa backyard namin at palingalinga. Tapos meron silang nakitang parang mga gamit dun sa kapitbahay natin. Huminto ka agad yung isang lalaki at tiningnan, sinipat. Sabi niya mukhang mapakinabangan niya to. So syempre ako, pinagmamasdan ko na rin sa camera nung time na yon. At saka kasi si Mahal na Reyna, tinawag din ako, sabi niya yung mga aso nga raw merong tinatahulan. Kaya habang tinitingnan ko sa camera, pinagmamasdan ko sila kung anong ginagawa nila. Naghahanap sila ng mga bagay na pwede nilang makuha or siguro madala sa kanilang paglalakad. Hanggang sa yung isa, meron siya nakita doon sa sulok, tinignan niya, baka akala niya siguro kung ano yun. Baka skateboard kasi merong 4 na gulong yan eh. Yung tinitingnan niya na yan, ano. Pero in fairness naman, mga kainags, doon sa 2 tumitingin na yan, yung mga gamit na nasa labas ng garage ng kapitbahay ko na yun, ay itatapon niya na sa basurahan yun. Kumbaga naghahanap lang siya ng tamang oras para itapon sa basurahan, or kung sino man ang gustong kumuha niyan, pwedeng kunin. Kaya lang kasi itong 2 na ito ay kakaiba talaga, mga kainags, ano.
amoy chonky talaga sila. Ang lakas-lakas ng amoy chonky talaga nila. Habang naglalakad sila, nagcho-chonky sila. So siguro alam nyo naman kung ano ibig sabihin chonky, ano? Yun yung, syempre, alam nyo na, yung damo. Yan. Kaya sobrang amoy na amoy. Pag lumabas ka ng bakuran mo, talagang amoy na amoy mo talaga. Yung bang pag nakasalubong mo sila, yung makikita mo at mahalata mo talaga na pasuray-suray sila habang naglalakad, na para bang naglalakad sa alapaap. Yung bang matatakot kapag nakita mo silang ganon o nakasalubong mo sila. At especially mga kainags, kapag ka meron kayong naiwanang garage na bukas, ay nako, delikado. At syempre sa mga sandaling ito, iniisip ko naman na yung truck ko ang susunod nilang sisilipin at titingnan. Pero kung sakaling mangyari yon, sabi ko sa sarili ko, lalabas ako ng bahay, pupuntahan ko sila at sasabihin ko kung anong kailangan nila. Pero sa maayos na paraan. Syempre natatakot din ako, baka mamaya mabuisit sila sa akin pagka sinigawan ko sila. Syempre sobrang tapang ko naman nung pagka ginawa ko yun. Meron din naman akong takot na naramdaman kahit papaano. Yun. Pero syempre, kakausapin ko sila na kung anong kailangan nila. Kasi nga syempre nakakatakot din naman, baka mamaya bigla nilang basagin yung windshield. Pero mabuti naman, hindi na sila pumunta sa truck ko at umalis na lang sila na wala silang dala. Grabe. Ang lakas ng amoy mga kainags. Ang lakas na amoy chonky. Grabe. Kasi may dumaan kanina dyan sa sabog na sabog eh. Mukhang sabog na sabog, napansin ni Mahal na Reyna. Tapos yung mga aso natin, tahol lang tahol mga kainags. Sakala ko dito lang tumatahol, doon pala yung mga aso natin. May mga nakitang mga 2 tao mga kainags, nagkakalkal ng mga basura, nagkakalkal ng mga gamit dito sa sa backyard. Yung kapitbahay natin kinakalkal yung Kaya pag may mga naiwan na bukas na rito, naiwang bukas na mga garage, nako, sigurado mawawala yun mga kainags. At saka nakakatakot nito, pag nakapasok sa bakuran, halimbawa walang bakod, walang gate yung mga bakuran, pumasok, di ba mga kainags, nakakatakot tinawag agad ako ni Mahal na Reyna mga kainags. Sabi niya yung 2 aso ko, tawagin ko raw kasi meron tinatahulan dito na parang mga sabog, pasuray-suray. Pagbukas ko ng pintuan natin, naamoy ko agad yung chonky, lakas. Isa yan sa mga disadvantage mga kainags, yung ginawang legal ang chonky dito sa Canada. Although herbal naman yan, sabi nila gamot daw yan, pero syempre mga kainags, iba ang dulot sa iba niyan. Iba yung dulot syempre pag nasobrahan. Yan. Kaya yun yung dahilan mga kainags, kaya naglagay ako ng mga camera dito sa bahay para ma-monitor natin kung ano yung nangyayari sa lahat. Yung bang halimbawa merong nangyari sa isa sa mga properties mo or property mo, di ba? Hindi mo alam kung ano nangyari, hindi yung manghuhula ka na lang, di ba? At least pag may mga camera, ma-check mo kung ano nangyari, kung bakit nangyari, sinong gumawa, di ba? Naku, lalo na ngayon summer ngayon mga kainags, delikado ang panahon ngayon, summer. Naglipa na ang mga ngayon, ang mga masasamang loob. Naku po Panginoon. Syempre pag winter medyo malamig ang panahon, medyo mag-aalangan silang gumawa ng hindi maganda kasi nga malamig ang panahon. Unlike pag summer, nako. Pag meron kayong mga nakitang ganito mga kainags, mga gamit dito sa garahe tsaka sa harapan ng bahay nyo, nandito sa may tabi ng daanan, katulad nyan, pwede nyo kunin yan. Libre yan, pinamimigay na nila, libre yan. Pero yung ibang gamit, minsan pag nakalagay dito yung ibang gamit, wag nyo kunin baka mamaya hindi pinamimigay yun Pero yung mga gamit mga kainags, pagka nandito na yung mga gamit, nakalagay na dito sa harapan ng natin, garage, yan pwedeng kunin yan. Pwede nyo kunin. Pero pagka nabanggit ko nga, pagka nandun, wag nyo munang kunin, baka mamaya hindi nga pinamimigay Pag nandito, yan, pwede na yan, pinamimigay na yan. Nasa tabi ng daan. Pero syempre dun sa mga kukuha, make sure baka pag meron kayong mga nakita mga gamit dito, tingnan nyo munang maigi, baka mamaya nilagay lang sandali nung may-ari. Tapos nakita nyo, bigla nyo namang kinuha, pambihira naman mapapaaway tayo niyan, makukulong tayo niyan, baka mapapulis pa tayo niyan So make sure lang syempre, siguraduhin nyo na talagang pinamimigay yung mga nilalagay na mga gamit dito sa harapan ng garahe. Baka mamaya sandali lang nilagay lang nung may-ari kasi wala siyang mapaglagyan Tapos napadaan ka naman sakto, bigla mong kinuha, yari ka, buling ka nung may-ari.
So yan mga kainags, ano, maraming salamat sa panood ng videos, ano, at ano lang tayo, good vibes. Kita pa sa sunod na videos yan, hanggang sa muli.